Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa, ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po sa ating program, mga kaibigan, mga kababayan natin. Dito po sa ating segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Ito po ay ang pangkalatang programa pa rin sa ilalim ng ating flagship program na ang Kabanal-Banalan. Ang sagot ng Biblia, pagtugon sa inyong mga katanungan na may kinalaman po sa pananampalataya, and of course, ang magiging paraan po nito ay pagtugon o ng pagtugon ay sa pamamagitan po ng pagbasa ng Biblia. So, ipinag-aanyaya din po natin itong mga programs po natin under the banner po ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus via our MHC Media Productions. Ito po ay mga sumusunod. So, bukod po dito sa araw na ito, we have Blessed Day, The Climb, Likhawit, ang Kabanal-Banalan teleradyo program po natin, Full Life, and of course, ang Sagot ng Biblia. Mapapanood nyo po at mapakikinggan ang mga programang ito sa mga susunod pong, o sa mga sumusunod na platforms po ng social media and radio stations. Sa Meta o sa Facebook, The Most Holy Church, MHC Media Facebook page, The Most Holy Church YouTube channel, Mondays to Fridays, 6 a.m. Mondays to Sundays, 7 ng gabi naman. Over at DWBL, 1242 kHz, Mondays to Fridays, 7:30 ho ng umaga. Sunday naman ay sa ganap na ika-4 po ng hapon. 101.3 Radyo Natin o Joan Romblon, Mondays to Fridays, 8:30 ng umaga. Saturdays ay 5:30 ho ng hapon. Sundays ay 1:00 naman po ng hapon. DWAI 99.1 FM, Ifugao. So, dyan sa region na yan ay meron din tayong pagtatanghal every Tuesdays, 1 p.m. Narito po ang ating text lines, 0927-140-3782. 0927-140-3782. 0909-555-5009. 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027 ang ating mailing address at siyang punong tanggapan ng Kabanal-Banalang Iglesia, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Narito po ang ating social media accounts. Over at Meta or Facebook, MHC Media, ating Facebook page. Ang Kabanal-Banalan, yan po naman ang ating Facebook account. Via YouTube, type in nyo po ang mga katagang The Most Holy Church sa inyong mga search bars. The Most Holy Church. Via Instagram, ang @Kabanal-Banalan. Yung pong one word po yan, @Kabanal-Banalan. Sa TikTok naman, @MHC Media. Ang ating official website ay www.mostholychurch.com. Kami po ang inyong mga lingkod at mga kaibigan sa inyong papawid kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin sa paglilingkod na ito ang ating minamahal na kapatid na usual, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, sa pagpapahintulot na tuloy-tuloy na makapaglingkod po kami sa inyo. At syempre po, nagpapasalamat tayo sa Diyos na siyang gumagabay sa atin upang maisakatuparan ang paglilingkod naming ito sa inyo. Pasimulan po natin. Okay. Nandito po ang mga video clips ng mga katanungan buhat po sa mga totoong tao, real people, not AI generated. Una po, mula po sa lalawigan ng Rizal.
Ako po pala si Annalise Sige. Tanong ko lang po, pwede po bang pumasok sa church no ang magsasama ng hindi kasal dahil parehong may asawang dati? Parehong may asawa. Meron silang dating karelasyon. So, kasal po silang presumption po niyan. Kasal po sila dati sa kanilang mga partners, kapatid na Yushel. Ang kapasyahan po tungkol sa bagay na yan, gaya ng unang panahon, sa panahon ng Panginoong Kristo Jesus, ipinagkaloob po niya sa karapatan at kapasyahan ng katiwala sa kanyang church o sa kanyang iglesia. Opo. Na yan po ay batay sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin. Narito po ang mga dalatabuhat po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mateo 18:18. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ng lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yan. So, napakalinaw po naman ang pahayag ng Panginoon ukol po sa kapangyarihan at karapatan ng kanyang pinagkatiwalaan sa pangangasiwa sa mga lingkod ng Diyos ng una. At yan din po ang ating tinatalunton hanggang sa kasalukuyan dahil yan ang bili ng Panginoong Kristo Jesus sa kalipunan ng kanyang mga lingkod o sa tinatawag niyang iglesia na ang karapatan sa pagkakalag o sa pagtatali nasa pangangasiwa ng iglesia. Kaya kung meron pong mga ganyang sitwasyon, matapos na maalaman ano ba talaga ang pangyayari, ano ang talagang sitwasyon, yan po ay sa kapasyahan ng pangasiwaan ng kabanal-banalang iglesia. So, hindi po simpleng bagay yan. Opo. Kasi, syempre, kahit sa mga sitwasyon, kahit hindi usaping iglesia, kapatid na Yushel, pagka ganyan ng concerns tungkol sa relasyong mag-asawa, kasi may mga dating karelasyon na unfortunately, sabihin na natin, sila kasal sa iba't ibang partners before and they found love again. Na sila po ang nagsasama na. At sa tingin nila, ito na yung lasting relationship. Syempre, ang concern po ng ating kaibigan, paano ba? Papapasukin daw ba sila? Magiging member. As ating kapatid na usually na-mention, ito ay nasa pagpapasya, syempre, ng ang pinagkatiwalaan. Na dito, yung narinig natin mga talata, tinalian, kinalagan. So, everyone who is bounded by this or inantanggil o inalis, yan ay kinikilala sa langit. Nasa pagpapasya po. Opo. Kaya hindi po natin magiging suliranin kung meron tayong ganong sitwasyon. At hindi rin naman natin pwedeng sabing lahat oo. Opo. Kailangan po alaming mabuti ano talaga ang sitwasyon. At ang pagpapasya ay wala sa atin, kundi nasa pangasiwaan na pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos. Importante, bukas po ang iglesia. Hindi po kayo tataboy. Ang iglesia, pagparito nga ni Kristo, is open to everyone. Pumunta nga, dumating siya dito para sa mga makasalanan. Why can't we, ang mismong church, i-accept ho kayo? So it's case to case. Pinag-aaralan po mabuti yan dahil hindi nga po, may kasalanan ng kaunti. Kaya nasa pagpapasya po yan. Nasa pagtitimbang ng iglesia. Salamat po. Sana po masampalatayanan nyo yan dahil yan ang nakasulat sa Biblia. So, salamat po sa inyo, Miss Annalie Sio. Mula pa rin sa lalawigan ng Rizal. Ang kasunod pong katanungan ay buhat po kay Binibining Ashley. Ako po si Ashley Mercado. Ang itatanong ko po, kapag po ba po sinungaling ka po ng kahit na maliit na bagay, salamat po pa rin po sa bagay. Pag nagsisinungaling? Kahit maliit na bagay, sa langit pa rin ba ang punta? So, ang concern po niya, maliit, sa totoo, maliit o malaki, kasalanan. Oo. Pero,
lahat naman tayo nagkakamali. So, kung titingnan natin, lahat ba pag nagkamali, nagkasala, malalahat na natin in general, wala na makapapasok sa langit. Ika na. At dahil yan ay bahagi ng pagkakasala ng tao, may paraan po para kung nagkakasala man tayo, ay hindi maging hadlang yon sa pagnanais natin na makapasok sa langit. Sinabi po ng kasulatan kung ano ang marapat nating gawin sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Narito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, yun, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yan. Napaka-tuwid ng atin pong nadinig, di po ba? Nagsinungaling tayo, malaki man o maliit, o kahit pa hindi pagsisinungaling, pero nauuring kasalanan, maliwanag po. Kung yan ay ating ipinahayag na ang katumbas po noon ay inaamin natin at yun ay ating pinagsisisihan, inihingi natin ng tawad sa ating Panginoong Diyos, maliwanag po, patatawarin tayo. Di ba? Ang humihingi ng tawad, di ba? Patatawarin ng Panginoon. Kaya yun ang sinasabi ng kasulatan. Ibig sabihin ng patatawarin, lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya yan ang sinasabi ng kasulatan. Dahil kung hindi naman natin pagsisisihan, sa halip, sasadyain pa nating maging sinungaling, yun ang sinasabi ng Biblia, ang sayang naman. Pinangangatpiranan. Kasi nga, tama yan, nakasulat kasi walang anumang bagay na marumi makapapasok doon sa langit. Tama yung concern po ni Ashley. Ngayon, may paraan para makapasok kahit na nagkakamali, nagkakasala. Ito ay nasa pagpapatawad, pero bago ka mapatawad, dapat aminin mo, nagkasala ka, nagkamali ka, huwag nang pagatpiranan. At wag sasadyain, sabi nyo nga. Wag nang sasadyain, deliberate, intentional ang paggawa ng kasalanan. At ang karapatang gayon ay ibinibigay po ng ating Panginoong Diyos, yung kapalaran na yan, na kung magkamali man tayo at hindi naman natin sinasadya, pero handa nating pagsisihan, ibinibigay sa atin ang pagpapatawad. Kailangan po na masunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban niya, siyang ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Colosas 1:13 hanggang 14. Narito po mga kaibigan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan. Napakalinaw po naman, gaya ng ating nadinig, di po ba? Kailangan makamit natin yung kapalaran at maging kabilang tayo dun sa mga taong mula sa kadiliman, inilipat ng Diyos sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, kailangan po maging kasama tayo sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Pagka tayo po ay kabilang sa pinaghaharian ng Diyos, sa ibang salita, nagpasakop sa Diyos, at magkagayon man, siyempre, tayo-tao, mayroong pagkakataong nagkukulang talaga tayo. Pero nakabilang na tayo sa pinaghaharian ng Diyos, kasama na po tayo sa karapatan upang tumanggap ng pagpapatawad at tinanggap na rin kasi natin ang katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya yun ang hangarin po natin kung gusto natin na ang pribilehiyo na magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng nagiging pagkakasala natin, wag nating payagang hindi tayo nasasakop ng paghahari ng Diyos o ng kanyang kaharian, kundi hangarin nating maging kabilang doon. Sa gayon, mapapatawad tayo ng Panginoon dahil yan ang kanyang ipinangako. Yan ang kinaroroonan ng ating katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. So yan, concern nyo, Sister Ashley, no? Tama lang. Pero hanapin natin yung dakong doon nangyayari ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan.
nataglay natin ang pusong humihiling nito na nagsisisi at nagpipilit na hindi na uulitin ang anumang ipinagkasala. Kasi ang punto gusto niyang makarating sa langit. Parang pupunta ng Divisoria. Pag gusto mong pumunta ng Divisoria, wag yung papuntang Bicol lang sasakyan mong sasakyan. Hindi ka makakarating ng Divisoria, no? Gusto mong pumunta sa langit, hanapin mo yung paraan na itinuturo ng Diyos. Ang paraan po ay maging bahagi tayo ng kanyang kaharian o maging kabilang po tayo sa mga tao na kanyang pinaghaharian. So sana naging klaro po sa atin yan, Sister Ashley, and sa ating mga kaibigan na nakasubaybay. Ulit po natin ang panyaya natin. If you wish na magkaroon po tayo ng lalo pang mas malawakang pagtalakay, please feel free to text us. Padala nyo lang kami ng message. At bibisita po kami sa inyo para po sa continuous na biblical o Bible studies. Ano po? Opo. So, salamat po. Sunod po, kapatid na usual, if we may. Mula po sa San Rafael, Bulacan, si JC Villarreal. Si JC Villarreal, taga San Rafael, Bulacan. Garanti po ba ang pagiging member ng church niya para maligtas? So may garantiya ho ba? Naghahanap ng garantiya, sigurado ho ba? Ang pagiging member ng church ay kaligtasan? Palibasa, ito'y ang sagot ng Biblia. Pagka sinabi nating oo, na mula sa atin, hindi niya tatanggapin. No? Biblia po ang magpapahayag sa atin kung garantiya ba o hindi na pagka ikaw ay naging kabilang sa church na ipinakikilala ng Biblia, nakatitiyak ba tayo ng kaligtasan? O ano po ang sabi ng Biblia? Sa unang Korinto, 15:1 hanggang 2. Narito, ang pahayag ni Apostol Pablo. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsipanampalataya ng walang kabuluhan. So malinaw po ang ating nadinig. Ang nagpahayag po ng turo na yan ay si Apostol Pablo, na meron tayong kailangang panatilihan, na kung panatilihan natin, maliwanag po ang kanyang sinabi. Nakatitiyak po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Tiyak po yun. Walang pasubali. Yung hinahangad nating kaligtasan, sigurado po na makakamit natin. Alin yung pananatilihan natin? Yung ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya kailangan nating tiyakin, ano ba yung ipinangaral ni Apostol Pablo na kung panatilihan po natin, sabi niya, ligtas kayo. Kung pananatilihan. Pero pag hindi natin pananatilihan, hindi tayo makatitiyak. Kaya yung ipinangaral ni San Pablo, tiyakin natin kung alin yon, panatilihan po natin yon, tiyak po tayo sa kaligtasan. O basahin natin kung alin po yung kanyang ipinangaral. Si Apostol Pablo pa rin ang nausap dito sa Galatia 1:22 hanggang 23. Basahin po natin sa ang bagong ang Biblia o ang bagong Tagalog 2001 version. Ngunit hindi pa ako mukhaang nakikilala sa mga iglesia ng Judea na kay Kristo. Narinig lamang nila na sinasabi, siya na dating umuusig sa atin, ngayon ipinapangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin. Yan. Napakalinaw. Meron siyang dating sinikap na wasakin. Na yun po, ang ayon sa kanya, ay kanyang ipinangangaral. Ibig sabihin, yung ipinangangaral na tinutukoy ni Apostol Pablo na dapat po ay mapanatilihan natin, yun po ang iglesia na nasa Judea, na yun po ang tinutukoy ni Apostol Pablo kung makilala at mapanatilihan natin, nakatitiyak tayo ng kaligtasan.
Kaya ang kaligtasan, hindi po basta gusto ng tao makakamit niya. Kailangan po niya na tulad ni Apostol Pablo, kahit ayaw na ayaw niya, pinapatay nga niyo yung mga kaanib nun yung mga taong kabilang sa iglesia na yun o sa church na yun. Pero dumating yung time nang malaman niya, kailangan palang maging kabilang din doon, hindi lang siya umanib, kundi ipinangaral pa niya at sinabi niya, kung pananatilihan natin yon, ligtas po tayo. Opo. So, ito kontra dun sa mga nanig na napapanood natin sa social media. May napapanood po tayo na nagpapaliwanag tungkol dyan sa hindi pa ngailangan sa iglesia o sa isang partikular na iglesia. Ito mismo. Baka kung pwede lang si Pablo na bubuhay niyo, pwede niyang sa ating mukha ang sasabihin, ang pangailangan doon sa iglesia. Sabi nung mga kapatid na nagpapatotoo, nakausap ni Pablo, ito yung dating umuusig sa atin. Opo. Nasa kabilang panig pa siya. Itong kalipunan ng mga mananampalataya, tayo yun. Siya yung iglesia yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayon, sabi ng mga kapatid na yun, the same brethren, they're now testifying na itong dating mga uusig natin, kasama na natin. At yung sinasabi niya, doon naman sa unang talata kanina, doon tayo dapat manatili. Para magkaroon tayo ng garantisadong kaligtasan. So, hindi po ito personal o yung marami nagsasabi, kinokontest po nila yung doktrinang yan. Klaro ho, nasa Biblia. Ang pangangailangan po ng pagsama, gaya ni Pablo, sumama siya Sabi niya, hindi siya kasama dati, sabi ng mga kapatid. Ngayon, kasama na natin siya. So, he joined. What did he join? He joined the church. So, sumama po siya dun sa iglesia. At hindi lang basta kasama. Siya po mismo ang nangangaral. Apostol dito. So, yun. Nasa pangangailangan po ng iglesia. So, yung sinasabi niya, at the same time, nandito ang garantiya. Inulit po natin, dahil ginamit ni Brother JC, yung terminong guaranteed ba yan? Do you have a guarantee? Of course, may seal of the Bible ang garantiya po niyan. O money back yung sinasabi nilang garantiya. Garantisado po pagka nanatili dito. If you remain in the church that is established by Christ Jesus as preached by the Apostle Paul, ligtas sigurado. At kung alin po yung iglesyang yun na ipinakikilala ni Apostol Pablo na kailangang panatilihan ng sino mang dito'y magiging kasama. Tulad niya. Ipinaliwanag din niya, tiniyak niya kung aling church yun. Basahin po natin. Sa unang Tesalonica. 2:14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Yan. Talagang nanatili sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kahit na may umusig sa kanila, kahit maraming nagagalit sa kanila. Bakit sila nanatili doon? Maliwanag po. Kasi yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun yung ipinangaral ni San Pablo na kung tayo po ay mananatili diyan, nakatitiyak tayo ng kaligtasan. Sinampalatayanan yun ng mga unang Kristiyano. At yun ang kanilang pinanghawakan. Yun din po ang aming isineshare sa inyo. Kaya nga po, kung ipakilala namin sa inyo ang iglesyang ito, hindi po basta iglesia. Ito po ay hindi sa tao. Sa Diyos po ito. Kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dahil ito po hindi amin. Hindi rin sa mga apostol. Sa Diyos po ito. Kaya kabanal-banalan. Dito namin kayo naakay. At nakatitiyak po tayo, ayon kay San Pablo, sa pamamagitan nito, ligtas po tayo. Baka ipagkamali ng iba, ganun pala ang turo sa inyo, di impyerno na pang di nag-member sa inyong iglesia. Merong ganyang contrarian view na pananaw ng iba tungkol sa parang hinatulan na ho natin bilang miyembro ng kabanal-banalang iglesia ang sino mang hindi
nagmimiyembro dito, no, kapatid na Yushel. Ayun ang paniniwala ng iba. Pero sa turo din ni Apostol Pablo, Pablo pa rin. hindi po gano'n. Basahin natin. Sa unang Korinto, 1 Corinthians 5:13, sa version pong The Message. God decides on the outsiders. But we need to decide when our brothers and sisters are out of line and if necessary, clean house. So, unang bahagi, bigyan natin ng pansin, no? Ang Diyos Anya, kapatid na Yushel, Opo. ang nagpapasya sa mga nangasa labas. So, when Paul said outsiders, it means they are not part of the church. Opo. Yung nasa loob, they are insiders. Of course, they're called insiders because nasa loob nga sila, part sila ng church. Pero yung nasa church, na banggit nyo nga kanina, Opo. garantisadong kaligtasan. Opo. Paano kung nasa labas? Hindi po kami ang magdidesisyon kung ano po ang kanilang kapalaran. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ang Diyos ang magpapasya kung ano mangyayari sa mga nasa labas ng iglesia. Opo. Kaya yun ang dapat po ay sampalatayanan natin. Hangarin nating makasama sa hindi outsiders, kundi sa mga nasa loob o mga insiders. Kaya hindi pwedeng kung saan po natin gusto. Kailangan pong matiyak nating kasama tayo. Hindi sa outsiders, kundi doon sa loob, sa kinabibilangan ng mga unang Kristiyano, ng mga tunay na lingkod ng Diyos, tulad ng mga apostol. Doon tayo sumama. Huwag tayong basta sumama sa kung saan lang at nagpapakilalang sila mga lingkod ng Diyos. Hindi po. Tiyakin natin na pag sumama tayo sa isang samahang pangrelihiyon, yun talaga ang ipinakikilala ng Biblia. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ito po ay sa iglesia na kanyang ipinangaral na ayon po sa ating nabasa, ito ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa gayon, guarantee po na talagang makatitiyak tayo ng kaligtasan. Maraming salamat po. At bigandaan natin ng isa awitin buhat po sa ating kapatid from Bunghabon, Nueva Ecija, si Brother Zach, si Brother Gabriel Valerio. Kapayapaan po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po, si Gabriel Valerio, isa pong Choir of Zion member sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa pagkakataong ito, ay maglilingkod po ako sa inyo sa pamamagitan ng mga original songs na mula mismo sa aming church na tinatawag na Likhawit. Ito po ay isang awitin ng pagpupuri at pagdakila sa ating Panginoon na nagpapakilala sa atin ng kanyang walang hanggang katapatan sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, sa hirap man o ginhawa, sa tagumpay man o sa oras ng pagsubok. Ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay alalayan at bigyan ng lakas. Ito po ay pinamagatang, Forever You Are Faithful. I cannot find the right words to say, but I know you understand all these tears. My heart shouts joy, even in pain, for you are faithful, God. You have never failed me all my life. I cannot find the right words to say, but I know you understand all these tears. My heart shouts joy, even in pain, for you are faithful, God. You have never failed me all my life. In every season, you are here beside me.
fighting for me, saving me. I am loved by you. Forever you are faithful. I raise a hallelujah, hallelujah to your holy name. My life is not enough to give back for all your goodness in my life, but here I am, oh Lord, I surrender all of me. I will sing of your love and faithfulness till eternity. In every season, you're here beside me, fighting for me, saving me. I am loved by you, forever, forever. I will sing, I will shout with all my heart. Forever you are. I will sing, I will shout with all my heart. Forever you are. Forever you are our faithful God. Salamat, Brother Gabriel. Brother Zach. Kasunod po ay pakinggan natin o panoorin natin mula sa Baras Rizal pa rin, si Binibining Maria Alvarez. Nabanggit niyo po na nakasangkapan po kayo ng Diyos para malaman ang kaligtasan. Ang tanong ko po, yung po bang ebanghelyo ay kasangkapan din po ba ng Diyos para kami ay maligtas? Alam po ninyo, lalo na kay Miss Maria Alvarez. Kahit ng unang panahon ng ang Panginoong Kristo Jesus at ang mga apostol nangangaral, meron ding ibang nangangaral. Meron ding ibang nagtuturo, gumagamit ng Biblia. Pero sa turo ng ating Panginoong Kristo Jesus, ipinaliwanag niya kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At yan po'y mababasa natin sa Mateo 7:22 hanggang 23. Narito po mga kaibigan ang sagot ng Biblia. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabing sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Yan, di ba? Darating ang panahon, ipahahayag ng Panginoon. Ibig sabihin, sa panahon ng kanyang pagparito yan. Masasabi natin na ang ginawa nila, hindi pagtuturo ng aral ng Diyos. Kahit pag gumagamit sila ng Biblia, sabi ng Panginoon, ang ginawa nyo ay katampalasanan. Kahit pa nakapagpapagaling ng may sakit, nakatutulong sa mga tao, kung titingnan natin, mabuti yung kanilang ginagawa. Pero sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo ay katampalasanan. Nagpapalayas pa ng mga demonyo. Pero katampalasanan sa Diyos. Bakit? Kasi po, hindi kabilang sa mga binigyan ng Diyos ng karapatan para mangaral. Ayon po sa sinasabi ng kasulatan. At dahil walang karapatan na mangaral ng Ebanghelyo, hindi po sila makapagtuturo ng Ebanghelyo. Ang ituturo nila ay labag po sa kalooban ng Diyos. Kasi sa Biblia, kapatid na Gabriel,
ang pangangaral, yan po ay hindi dahil matalino ang tao, hindi dahil gusto ng tao, kundi ito'y karapatan na ibinibigay ng Diyos. Gaya ng ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Darito sa Roma 10:15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paan yung mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Yan, sino makagagawa niya? Ng napakagandang bagay na yan sa makatwid bagay, ang pangangaral ng mabuting balita. Makapangangaral ba sila kung hindi sila mga sinugo? Ibig sabihin, may karapatang mangaral. Opo. Nung medyo na i-ignore ng konti, conveniently ignored itong talatang ito na para bagang napakalaya ng Biblia. Of course, lahat tayo makababasa ng Biblia. Pero yung pangangaral, meron talaga pagsusugo. Kahit nung unang panahon Hindi naman kahit sino pwedeng magtungo sa Israel noon para magsalita sa ngalan ng Panginoon. May particular na pinipili. O, ikaw magiging tagapagsalita ko. Ikaw ang representante ko. Ikaw ang aking sugo. So anyone who claims to be the voice of God, speaking in behalf of God, hindi talaga yun sa Diyos. Yun yung talata kanina. Opo. Although they may be speaking about God. Sila yung nagpapagalingan, nagpapalayas ng demonyo in the name of Jesus Christ. Opo. Sinasabi nila. And yet, here is Christ saying, hindi ko kayo kilala. So, merong ganun talaga. Walang recognition, walang pagkilala galing sa ating Panginoong Diyos. Ang importante makuha nyo po dito, meron po talagang binigyan ng karapatan na mangaral. Opo. Again, wag ho nating masamay, wag nating bigyan ng ibang interpretasyon na para bagang hindi pwedeng magbasa ng Biblia kahit sino. O kaya parang hinahatulan natin yung iba. Opo, na para bagang ang magagaling lang magbasa ng Biblia, yung mga ministro, mga pastor, hindi. Ang nakalagay ho sa Biblia, ang pangangaral ng Ebanghelyo ibinigay sa sugo. May karapatan. So, doon sa tanong po ni brother, anong tanong Sister po ni? Maria. Maria. Kasangkapan ng Diyos. Hindi po kami nagsabi para self-serving. Sabihin namin, kami lang ang kasangkapan ng Diyos. Ang nasa Biblia, sugo ng Diyos ang tanging kasangkapan na doon tayo dapat magtiwala ng ating pananampalataya. Kaya kung gusto po natin na talagang matiyak na aral ng Diyos yung ating mapapakinggan, huwag tayong basta makinig kung sino lang ang gusto nating pakinggan, kundi tiyakin natin na ang ating pinakikinggan, yun talaga ang sugo, yun talaga ang kasangkapan ng Diyos. Kahit po kami, nadinig nyo sa amin, nagpapakilala kami bilang kasangkapan ng Diyos. Pero hindi nyo napatutunayan na kami kasangkapan. O kaya hindi kayo sigurado kung kami kasangkapan nga. Tiyakin nyo po. Ayon sa sinasabi, kabilang kami sa kailangan nyo pong suriin at kilalaning mabuti at mararamdaman nyo po yun sa inyong kalooban. Dahil ang sugo ng Panginoon, ang may karapatang mangaral, doon po talaga natin matatagpuan ang aral ng Diyos, hindi po sa lahat ng mangangaral. At yan ay sinabi sa Malakias, Kapitulo 2, versikulo 7. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mag-ingat ng kaalaman. At kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Yan, napaka-tiyak. Gusto ba talaga natin? Hanap ba talaga natin? Aral ng Diyos. Yung totoo na aral ng Diyos. Tiyakin nyo po na ang inyong pinakikinggan ay ang sugo ng Diyos. Talagang nasa kanila ang buong karapatan para mangaral. Pagka po gayon, nakasisigurado tayo, ang aral na ating nadidinig sa kanila ay aral ng Diyos. At wag na po tayong pumayag na mahikayat pa ng ibang aral. Dahil pagka hindi sugo ng Diyos, hindi po aral ng Diyos ang ituturo sa atin noon. Ililigaw lamang po tayo. Yan ang dapat po nating sampalatayanan. So next clip po, pakinggan po natin panoorin si Binibining Christine Flores. Ako po si Christine Flores.
Totoo po ba ang once saved, always saved? Once saved, always saved. Minsang niligtas, magpakailanmang ligtas. May implikasyon po kasi yan na sa mga naniniwala sa doktrina ng predestination, kapatid Yushel. Na pagka ikaw tinakdaan na, na ligtas, kahit na ano pang gawin mo, tiyak na ligtas ka na. Opo. Yung ganong diwa, hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Pero kung ang susundan natin at uunawaing mabuti, yung pagliligtas na sinasabi ng Biblia, kung yun po ay ating natanggap na at pananatilihan po natin, yun po yung sinasabing once saved, always saved. Totoo po yun. Pero hindi po katulad ng nadidinig natin na kahit ano pa gawin mo, pag iniligtas ka, siguradong ligtas ka. Opo. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Ang turo po ng Biblia, talagang binigyang halimbawa po yan ni Apostol Pablo. Basahin natin. Sa Aklat ng Mga Gawa, 27 at 31. At sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban na, magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo'y hindi mga kaliligtas. Yan. Ang halimbawa na dapat nating makita. Parang si Noe, nang pumasok sa daong, nanatili, naligtas. Kasi nanatili doon sa loob ng daong. Opo. Yun din ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa kanyang mga kasama na kailangang maligtas dahil masama ang panahon. No? Malibang manatili tayo sa daong, hindi tayo makaliligtas. Ngayon, meron pa tayong kailangang panatilihan na mga iniligtas ng Diyos para makatiyak tayo na once saved, always saved. Basahin po natin. Ito po sa Aklat pa rin ng Mga Gawa, 2:47. Basahin po natin sa version King James. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Pagdagdag sa iglesia, sila yung tiyak na ililigtas. Pinapupurihan nila ang Diyos, nakasumpong ng pabor mula sa mga tao, at ang Diyos niya, ang Panginoon, idinagdag, isinama sa iglesia, sila na ililigtas. Yan. Kaya yung mga inililigtas ng Diyos, meron pong pinaglalagyan na katulad ng daong na kailangang panatilihan. Para po, once saved, always saved. Hindi pwedeng iniligtas ka ng Diyos pagkatapos ang katulad ng pinaglagyan sa iyo daong, umalis ka sa daong, nagtalon ka doon sa dagat. Opo. Paano yun? Mapupuwera ka na doon sa always saved. Opo. Applicable yung once saved, always saved, if you remain sa loob. Opo. Kaya ngayon sabi, nabasa natin talata, if you were added to the church, now, if you were deducted from the church, ibig sabihin nun, hindi ka kasama sa ililigtas. Once saved ka na, you should remain in the church to be saved. Opo. Pero pag you jump ship, umalis ka, nilisan mo iglesia, hindi magiging applicable sa iyo yung once saved, always saved. Yan. Kaya napakahalaga po niyan. Kaya wag po tayong maniwala doon sa mga nagsasabi, hindi kailangan ng church. Hindi kailangan ng iglesia. Wala po sa Biblia yung ganong salita. Wala po sa Biblia yung ganong turo. Ang mababasa niyo po sa Biblia, katulad ng nadinig niyo po ngayon, nabasa niyo rin. Yung mga inililigtas ng Diyos, inilalagay, idinaragdag sa church. Yun ang totoong turo na nakasulat sa Biblia. Yun din ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya, pag yun ang ating pinanatilihan, nakatitiyak po tayo ng kaligtasan. At yun po'y napakahalaga. Alam po ninyo kung gaano kahalaga na tayo maging kasama sa church, na doon tayo inilalagay ng Diyos pag tayo kanyang iniligtas. Ipinaliwanag po ni Apostol Pablo. Colosas 1:13 hanggang 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan.
na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan, napakahalaga, di po ba? Yung palang pagliligtas ng Diyos sa atin na inilagay tayo sa kanyang church, yun pala ang ipinakikilala niyang kanyang kaharian. Kaya pag naging kabilang na po tayo sa iniligtas ng Diyos, kabilang na tayo sa kanyang pinaghaharian kasi nakasama na tayo dun sa kanyang kaharian. Yan. Klaro po yan eh. Hindi maapuhap pa ng iba. Kung talagang ikaw ay kumikilala sa kanyang kaharian, ikaw ay nagpapagobyerno sa hari. Ano bang ibig ng hari ng Diyos? Ayan o, sunod-sunod ho mga talata. The Lord, our God, the Lord is adding to the church. Nagdadagdag sa iglesia. So you are an addition to the church, to His kingdom. Kung napagogobyerno tayo sa Diyos, kilalanin natin yung kanyang kaharian na siyang iglesia. At doon yung sinasabing kaligtasan natin. Once saved, you will indeed be always saved. Kaya kailangan tayong manatili doon. Kasi yun ang kinaroroonan ng ating katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan. Pagka umalis tayo doon, wala na tayong katubusan. Ang katumbas ng walang katubusan, walang kaligtasan. Bet ka aalis doon. Bakit hindi ka magpapasakop doon? Bet hindi ka mananatili doon? Maliwanag. Yun ang kinaroroonan ng ating katubusan. So, huwag tayo pakumpante doon sa mga turo ng iba. Yun nga, sila po total, nagawa ko na. I did my part. I am part of the once saved, always saved. Kahit na ano pang gawin ko, hindi po, mga kaibigan. Kailangan may gawa kang dapat gawin. Manatili ka sa iglesia. Na kinikilala mong hari ang Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus, sumusunod sa gusto niya, hindi sumusunod sa gusto mo, kundi pinaghahari mo siya sa iyong buhay. Yun yung tinutukoy na pananatili sa kanyang kaharian o sa kanyang church na paggugobyerno tayo, sabi nga. Salamat po. Sana naging klaro po sa atin yan. Doon sa mananiniwala po dyan, it's up to you. Doon sa doctrine ng once saved, always saved, it's really up to you. But the Bible speaks about differently kung ano yung talagang prinsipyo ng once saved, always saved. Pagpalain po tayo dyan, mga kaibigan. So, for our final number, si Brother Zach, pakinggan natin muli sa kanyang awitin. Kapayapaan pong muli sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Isang papuri na sumasalamin sa kababaang loob at pananampalataya na ang ating buhay at talento ay iniaalay sa Diyos bilang tanda ng ating pag-ibig at pasasalamat sa Kanya. Ito po ang diwa ng aking ikalawang awit na may pamagat na Awit na Alay. Sa Diyos, ito ang alay. Parang kay daling dumaan, panahon na aking lakbay. Sa aking paglakad, mga bagabag ay patuloy na aking nakaharap. Di ko mawaring isipin na kasagdalan ay narating. Pinatnubayan, inalalayan sa kairani kong taglay na kahinaan. Kaniyang pinanday, kaluluwang taglay, hindi niya binayaang mawalay. Ako'y inaruga ng mapagpala niyang kamay. Sa pagsubok ay
tagumpay. Di ko mawaring isipin na kasakdalan ay narating. Pinatnubayan, inalalayan, at inibig ng haring walang hanggan. Para sa Diyos ang buhay kong taglay, siya'y paglilingkuran. Ano mang kaya ko'y alay, para sa Diyos ito ang alay. Para sa Diyos ang buhay kong taglay, siya'y paglilingkuran. Ano mang kaya ko'y alay, para sa Diyos ito ang alay. Para sa Diyos ito ang alay. Patid na usual. Pagka Nandito na po talaga, tayo sa- Gabriel, maganda talaga boses, no? Opo. Tatay niya. Sige po. Okay. We have come to the conclusion ng ating palatuntunan, kapatid Opo. na Yusel. At sa bahaging ito, gaya ng ating nalalaman, ay tayo po'y magpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang napakabuting paggabay sa atin. Gayun din, kalakip ng ating pagpapasalamat, ipananalangin po natin sa Diyos ang ating mga kapatid na nasa iba't ibang sitwasyon na pinagdadaanan. Maging kayo po, hindi man ninyo na ipaabot sa amin ang inyong kahilingan, ay kalaki po kayo sa aming dalangin na naway maranasan po ninyo ang gawa ng Diyos, ang pagtulong ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon. Tayo po ay sama-samang dumulog sa pangunguna po ng isa sa mga elder, presbitero, na itong kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang ating kasama po sa paglilingkod sa inyo, Opo. ang kapatid na Gabriel George Quirino. Opo. Nalangin po tayo. Aba, Panginoon namin Diyos. Diyos. Salamat sa isang mapagpalang araw, mapagpalang mga sandali na binigyan mo kami ng pagkakataong makaahon mula sa aming kawalang kalinangan sa maraming mga bagay, lalong-lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pagliligtas ng aming mga kaluluwa. Amen. Salamat sa mga aral, salamat sa katwiran, salamat sa ilaw na inilatag mo sa aming unahan na siyang gumagabay sa amin sa paglalakbay sa buhay na ito. Amen. Alalahanin mo ang marami naming mga kaibigan, mga kapatid na nagdaranas ng samot-saring mga pagsubok sa buhay, pinansyal, sa kanilang pamilya, mga isyu hinggil sa relasyon, at marami pang iba na tila nakagagambala, nakapipinsala sa aming pansamantalang pamumuhay sa mundong ito. Amen. Tingin mo ang kanilang mga tinig, Opo. kanilang mga panawagan na sana ay ipasumpong mo sa kanila ang mga solusyon sa kanilang mga problema. Lalong-lalo na sa mga issues tungkol sa aming paglilingkod sa iyo. Amen. Tulutan mo na kung anumang ministeryo yung pinagkaloob mo sa amin, magawa namin ito ng may buong kalinisan, may paglingkod namin ng lahat hanggang sa huling hibla ng aming mga buhay. Amen. Lalahanin mo rin yung mga dinadalaw ng mga karamdaman. Natanggap namin na ito'y bahagi ng aming pamumuhay sa mundong ito. Kahimat kami ay nasa kalusugan, dinadalaw pa rin kami ng iba't ibang mga sakit. Opo. Kami man ay nararatay sa banig ng karamdaman, dadaan sa mga operasyon at iba't ibang medical procedures. Pinagkakatiwala namin sa iyo, o Amang Hari, sa iyong mga kamay at sa mga kamay ng kakasangkapanin mong mga doktor, Amen. mga surgeons, naman ang mga profesyon na ibinigay mo sa kanila ang aming mga kalusugan. Tulutan mo na maging instrumento sila sa pananauli ng aming mga kalakasan. At ang kalakasang ito ay pinapangako namin
sa pagbabalik nito sa aming pangangatawan, magamit namin bilang kapurihan ng iyong pangalan at ipaglingkod din namin sa aming kapwa-tao, sa aming kapwa-kapatid, ang agape na isinilid mo sa aming mga puso. Amen. Kaya ang lahat ng ito, o Amang Hari, ay nilalapit namin sa iyo. Lakit din yung pag-alaala sa mga kinakasangkapan sa pagtataguyod, sponsorships ng palatuntunan ito mula sa aming obispong pangkalahatan, ang aming kapatid na Hiel, hanggang sa iba't ibang mga ibinabangon mo bilang mga instrumento sa pagtataguyod at pagpapatuloy, pagsusustena nitong gampaning ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin at ang pagpapala ay gagawad mo sa amin at lalong na sa mga nakikinig at nabiyayaan ang mga pagpapala ito sa pamamagitan ng Most Holy Church Media Productions. Ang lahat ng ito ay aming hiling at ipinagpapasalamat sa ngalan mong Kristo Jesus, naming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Inanyayahan po namin kayo muli sa ating next episode. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel At kapatid na Yusiel. ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.